Okay, mga sangkay, makiki-update po tayo ngayon tungkol po dito sa ginagawang investigasyon na pagtugis sa nagpatumba sa isang pro-government vlogger na si Mima Alicia. Pag-usapan po natin ito mga sangkay. Anyway, bago tayo mag-umpisa sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Alright guys, so tayo po ay nakikiramay pala sa mga family ni Mima, no? Hindi po basta-basta itong pangyayari mga sangkay, talagang nakakadurog damdamin sa kanyang pamilya na naiwan ngayon dahil nga po sa sinapit niya. At lahat po ngayon ay humihingi po ng hustisya mga sangkay at talagang nakakagulat, no? Nakakagulat po talaga ito. So ayon po dito, nasawi ang isang 24 years old na pro-BBM vlogger matapos daw pong patumbahin ng hindi pa nakikilalang mga tirador. Nasakay daw po ng motorsiklo sa Caloocan City. So doon po ito sa Caloocan mga sangkay. Kinilala ng pulis ang biktima na si Mima Alicia. Lipata, isang vlogger na nakatira sa Tierra Nova Subdivision, Caloocan City. So sa isang subdivision pala ito nakatira mga sangkay, no? Yun po yung talagang, alam nyo, ang dami pong nangyayari yun sa ating bansa na dapat po talagang mas maging aktibo yung mga kapulisan. Pero, ayon naman po sa report ngayon mga sangkay, mukhang mabilis po na natutukoy ng mga pulis. Mabilis ang pagkilos ngayon ng kapulisan, ng PNP at ng NBI laban po dito sa mga salarin, no? At tayo po ay sumasaludo at naway talagang mahanap po ito. Wag na po nilang daanin po mga sangkay sa politika ito, kasi kung dadaan po tayo sa politics, kung ang focus po natin ay politics, mawawala po tayo sa sentro ng investigation, which is yung pagtugis po mismo sa kung sino man ang nagpatumba. Dapat mga sangkay hanapin po mismo, no? Malalaman din naman yan kung dahilan ba ito sa politics or dahil po sa negosyo or dahil sa kung ano man mga sangkay, kasi marami po ngayon ang tinitingnan ng mga kapulisan na anggulo. Kasamang tinira mga sangkay ang kanyang ka-live-in partner na si Nelboy Luz, 24 years old din po. At nagtamo din po ng pero nakaligtas po ang kanyang ka-live-in partner. Nasa hospital po. Ayon sa isang saksi, na kapitbahay ng magkasintahan, nakarinig siya ng sunod-sunod daw po na putok bandang 3:00 ng madaling araw. Kaya kaagad lumabas upang alamin ang nangyari. Pagdating niya sa lugar, nakita niya si Mima na wala na mga sangkay, nakabulagta na, nakaandusay na. At ang masakit doon mga sangkay, kasi dito po tumama. Ang pagkakaalam po natin, dumating po ng madaling araw mga sangkay, sakay po ng sasakyan. Pagdating niya, bubuksan na po sana ng boyfriend niya ang gate nang bigla pong nangyari ang katakot-takot na talaga nga namang, ay naku po, Diyos mio Marimar. Ayon po dito, samantala natagpuan naman si Luz, nagising pa, ngunit nagtamo ng ilang sa katawan mga sangkay, tinamaan din po . Humingi agad ng tulong ang naturang kapitbahay sa may-ari ng inuupahang bahay ng mga nabiktima. So naglunsad po ng follow-up operation ang mga kapulisan ngayon. At ngayon, ito po yung update. Tingnan po natin mga sangkay. Kasi meron na pong lumalabas ngayon na impormasyon tungkol po dito mga sangkay, na ayon po dito sa initial investigation, iniimbestigahan ngayon ng pulis ang pagkakakilanlan ng mga tumira at ang motibo ng kanilang ginawa. Kabilang dito ang posibilidad na may ugnayan ito, kaugnayan sa negosyong buy and sell
and itong mag-live-in partner o sa pagiging political vlogger ni Alicia. So marami po mga sangkay. So may mga sabi-sabi na may mga nagbanta din daw po sa kanya noon pa. At dahil dyan, kasama po sila sa persons of interest. So tinitingnan po talaga ngayon kung kasama po sila, may kinalaman ba sila, at magkakaalaman din po ito mga sangkay, no? Hindi rin po ito hindi po ito kumbaga mawawalang saysay itong investigasyon na ginagawa ngayon ng mga NBI at kapulisan kasi dinudot-dot na daw po talaga ngayon. Malapit na po ma-check kung sino man po ang may gawa nito. At kaya nga po mga sangkay, hindi na po sana hindi po tumutok sa politika. Talagang tutukan po mga sangkay. Kung mayroon pong kinalaman ng politics, matutumbok at matutumbok po yan. Kung wala naman tungkol sa negosyo o kung ano pa man, matutukoy po yan. Basta dapat doon lamang po mga sangkay tumutok, no? At marami ngayon sa mga pro-government vlogger ang nagluluksa dahil nga po sa nangyari at kasama din po tayo doon mga sangkay sa mga nananalangin sa kanilang pamilya. At alam nyo, ito lang ang naisip ko, no? Ang buhay po talaga natin sa mundo maiksi lamang, no? At isang mensahe lamang ang gusto kong iparating sa ating lahat. Maglingkod po tayo sa ating Panginoon. Dahil hindi po natin alam ang ating bukas. No? Hindi po natin alam kung ano mga mangyayari sa atin. Walang kasiguraduhan ang araw natin, ang buhay sa mundong ibabaw mga sangkay. But when you are living with Christ, when you are living with the Lord, mga sangkay, makikita nyo ang kaginhawaan at kapayapaan at kasiguraduhan ng ating kaluluwa. Kasi we live in this planet, mga sangkay, for a shorter time. Maiksi lamang po ang buhay. Pagkatapos na ito, ano na mangyayari? Judgment na po ang kasunod na ito. So, while you are living in this world, gumawa ka ng mabuti at maglingkod ka sa ating Panginoon. Ako, mga sangkay, ang na-realize ko sa politics, talagang magulo. No? Talagang madumi ang politika. That is why makikita niyo mga sangkay, how I deliver the message, how I explain every issues, mga sangkay, na hindi po masyadong tulad dati, mga sangkay, na nakikipagbardagulan tayo. I just want to inform everyone what is the latest issue. Then, nothing more, mga sangkay. Wala na po tayong nilalabas na batikos dito, batikos doon. Talagang gusto ko lang malaman ng mga kababayan po natin ano pong nangyayari sa Pilipinas. Okay? But again and again, serve the Lord your God because we don't know our tomorrow, we don't know our time, we don't know our future. No? At yun ang pinaka-importante mga sangkay. Maglingkod po tayo sa ating Panginoon. Humanap po kayo ng mga simbahan na pwedeng magkaroon kayo ng relationship. Kasi maraming mga taong nagsasabi na, ako hindi ako nakakapagsimba pero meron akong kilala ko naman ng Diyos. Iba po yun, mga sangkay. Iba po ang nakakakilala sa Diyos sa may relationship sa Diyos. Dahil ang mga taong may relationship sa Diyos, nagsisimba yan, lumuluhod yan, nagbabasa yan ng Biblia, at talagang makikita sa buhay ang glory ng ating Panginoon. Alright, so nakakalungkot ang mga nangyari. Naway magbigay ito ng aral sa ating lahat na ang buhay sa mundong ibabaw ay maiksi lamang and kailangan po natin paglingkuran ng ating Panginoong Hesus. Alright? Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel. Mag-ingat pong lahat. God bless everyone.